Dalawa ang patay at 8 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa umano'y iligal na imbaka ng paputok sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Dagupan City Police Office kaugnay sa nangyaring pagsabog sa isang bahay na ikinasawi ng 2 katao dito sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Nauwi sa trahedyang masayang selebrasyon ng Pasko nang magkaroon ng malakas na pagsabog sa isang bahay sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, mag-alas 8 kagabi. 2 katao ang nasawi at 8 iba pa ang sugatan sa insidente. Ang bahay, nagsisilbing imbakan ng paputok ayon sa otoridad. Nasunog ang bahay, damay rin ang ilang sasakyan sa lugar. Mabilis na rumisponde ang BFP at napula ang sunog. Biglang may sumabog. Opo, malakas po. Kaya takbuhan na namin. Inisinip po namin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko po. Pero ikaw may mga sugat Opo, tinamaan kasi ng mga... shrapnel, mga bato. Kabilang sa mga nasawi ang 7 taong gulang na batang babae na kukunin lang sana ang regalo sa kanyang ninang, malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Kasama niya ang kanyang ina't na kababatang kapatid na dumaan sa lugar. Sa lakas ng pagsabog, nadaganan daw ang bata ng motorsiklo na kasama ring nasunog. Nasa ospital ngayon ang kanyang ina at kapatid na nagtamo ng sugat dahil sa insidente. Sugatan din ng ama ng biktima na nooy nakatambay lang sa harap ng kanilang bahay. Kasama siya doon sa sunog. Saan pupunta yung pamangkin niya? Sa ninang po niya sana. May bibigay po. Tapos yun na po yung may bigla na nga lang daw pong sumabog. Tapos hindi na siya nakalabas. Namatay rin ang 21 anyos na estudyante na nagpapagupit lang sa barbershop na katabi ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog. Yung isa pong namatay sa Villaflor Hospital po siya tinakbo. Declared po siya doon as DOA. Samantalang po yung isa naman is declared DOA doon sa site po ng blasting incident po. So may mga natanggap po kami sa Region 1 Medical Center na pasyente, may na-admit po doon. Lumalabas sa investigasyon ng Dagupan City Police Office, may nagluluto sa loob ng bahay ng mangyaring insidente. Malapit lang ang kusina sa bahagi ng bahay kung saan nakaimbak ang mga paputok. Nasa kustudiya ng pulisya ang may-ari ng bahay. Ayon sa PNP, inamin daw ng may-ari ng bahay na doon nire-repack ang mga ibinibentang paputok. Karamihan daw sa mga paputok sa imbakan ay mga old stock na, kaya't nire-repack na lang para maibenta ngayong taon. Wala raw siya roon nung mangyari ang pagsabog. Una is yung violation ng RA 7183, yung pag-iimbak ng paputok kasi hindi naman siya authorized. Pangalawa is yung namatay na 2, so homicide. Tapos yung multiple injuries tsaka properties na damage. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang may-ari ng bahay. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa lugar. Itong aking kinakatayuan, ito mismo yung bahay kung saan nakatira yung isa sa mga biktima o yung isa sa mga nasawi sa nangyaring pagsabog. Nakakailang hakbang pa lamang siya, Chris, papasok doon sa eskinita kung saan pupunta nga siya doon sa bahay ng kanyang ninang nang mangyari yung pagsabog. Kabilang, Chris, doon sa mga sugatan ay dadaan lang din sana sa eskinita. Papasok naman doon sa Christmas party o Christmas celebration dito nga sa may Sitio Bukig. Samantala, Chris, itong lugar ay sa ngayon ay bantay sarado ng pulisya, bantay sarado ng otoridad. Hindi na muna pinapayagan yung pagdaan dito ng mga residente habang ongoing yung investigation ng Dagupan City Police Office. Tuloy-tuloy din, Chris, yung pakikipag-usap ng DCPO sa mga residente na nakatira dito sa Sitio Bukig para mas malaman pa kung ano ba talaga yung dahilan ng nangyaring pagsabog sa isang bahay dito sa Bacayao Norte. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.